Nako, marami ho tayong pag-uusapan ngayong umaga, bayan. Naalala nyo pa ba yung Chinese national na saboy ng taho doon sa pulis? Ay, ginaya ng isang tarantadong Iranian naman na babae. Babaeng Iranian ay nung sitahin ng pulis dyan sa may yung resort dyan sa Mindoro. Oo. Puerto Galera. Aba, pinaso niya ng sigarilyo yung pulis at tinadyakan pa. My goodness! Sinuntok pa. Sinuntok na, tinadyakan pa. Pinaso pa ng sigarilyo. Anak ng baka yung paso ng sigarilyo yung tunog. Meron palang tunog yun. Ayun. Naghihimas na po ng bakal na rehas dyan sa Calapan, Oriental, Mindoro. Itong babaeng ito. Ay, kailangan na sample na ito. Si Fereste. Kala ko peste. Sa pangalan na lang, Fereste Nadjapi Marbuye. Akala, napakahirap naman. Fereste alias Peste Nadjapi. Akala ko Nagapi Marbuye. Sa pangalan na lang, maantot na. Kaya yung ugali, maantot din. Dapat sampulan itong punyeta na ito para hindi na pamarisan pa ng ibang mga turista. Lasing daw kasi, lasing yung Iranian. Naghuhubad at nag-iiskandalo, babae, kaya tinawag na sa pulisya. Ayun, naghuhubad. Tingnan ko nga itsura niya na Maiko, yung babae niya. Kung may karapatan ba maghubad yan? Ivy? Hayan? Ay, Diyos ko po! Jesus Maria Josep! Ay, dapat talagang dakpin siya ng pulis. Tingnan mo na itsura. Nararapat lang na dakpin siya ng otoridad. Tingnan mo naman. Tingnan mo naman yung itsura. Diba? Ngayon kung mga tulad nila Maiko ito, nila Ivy, ayan. Meron pang karapatan, lalo si Ivy gumiling-giling sa ibabaw ng lamesa doon sa Puerto Galera. Ganon din si Aiko, magpatumbling-tumbling o umakyat sa pole. Mag-pole dancing. Pero tingnan mo naman itsura, anak ng bakekang. Akala ko nga kanina, ito yung nawawala kong tiyahin, kapatid na nanay ko. Hindi ito hindi pala. Anyway, tama lang na makulong kang demonya ka. Bastos. Isa pang, ayan, mabuti. Kinasuhan na ng direct assault. Isa na namang foreigner. Uwi na lang hiya ang police natin. Meron po, tragis. Ganun na lang kung bastos-bastosin ng mga otoridad natin. Tayo nga, pag pumunta tayo ng ibang bansa, pituhan lang tayo ng mga traffic. Abay, naninervyos tayo. Correct ka dyan. Tapos sila ngayon, yung isa, hinagisa ng tao, naka-uniforme na, nakalagay ng pulis. Ito ngayon, sa Mindoro, may pinaso ng sigarilyo. You're so rude. Tapos, tinadyakan pa. Tinadyakan pa yung pulis. Makibalita tayo kay Major o Chief Inspector Dominador Madrid III, ang hepe po ng Puerto Galera Municipal Police Station. Magandang umaga, Major Madrid, sir. Hello, magandang umaga po sa inyo, Sir Erwin po, Erwin. Sir, ano ho nangyari? Pakikwento. Teka muna, saan na yung itong babaeng buwang na ito? Nasaan na ho ngayon? Nakakulong na ba ito? Sir, sa ngayon po ay nasa aming impilan po siya at nakakulong. Good. Kailan ho nangyari itong kanyang resisting arrest at assault on a police officer, sir? Una po nangyari, may tumawag po sa amin, sir, ang Barangay Tabinay na mayroon daw pong foreign national na nanggugulo doon sa kanilang barangay. At immediately pumunta po nag-responde po ang kapulisan. At pagkatapos po nung dinala namin sa istasyon. Nung nandun na po siya sa istasyon,
At bang siya ay dinodokumento, bigla niya pong pinaso sa right wrist nung police. Pinaso niya po yung police na sa right wrist. At sinuntok, pero nasasalag naman po nung pulis natin na si Pio Tumangaring, yung sipat suntok niya. Pero kahit papaano ho, alam mo na ikaw under custody na ng pulis, dapat hindi ka na gano'n ang actuations mo, di po ba? Dahil pwede kang kasuhan kahit saang bansa naman siguro, resisting arrest or assault on a peace officer. Lahat naman ho yatang bansa may gano'n, Major. Yes, sir. Totoo po yung sinabi nyo. Ngunit, Kyrwin, nagkameron po nung nandito na po siya sa aming impilan, naobserbahan po namin siya hanggang kahapon, hanggang kaninang maga, na meron po siyang mental disorder. Ayun. Hindi lang po kami pwedeng talagang mayroon siyang wala disorder. ba siyang kasama? Kaya yung po aming municipal health officer, nakipag-coordinate na po kami ngayon at pupuntahan niya ngayon dito sa aming opisina ang sabing foreigner. Wala bang kasama itong ang pangalan po pala nito si Fereste na Japi Marbuye? Wala po bang kasama ito na another Iranian? Paano nakarating dyan sa Puerto Galera kung may tama ito sa pag-iisip? Ayon po dun sa kaibigan niya na Iranian national din, na alias Maji, na kwento sa kanya ng kanyang ina nung suspect, na nagkameron na pala po ito ng history ng ang tawagin po yung bipolar. Bipolar. Bipolar disorder. Mental disorder. So ngayon sa Iran. Ngayon po na-cure naman siya doon, parang naayos naman po. At siya po ay nabigyan niya ng visa papunta dito sa ating bansa. At nakapag-establish na rin po siya dito ng business niya. Tapos magkameron po siya dito, Sir Erwin, ng boyfriend, Iranian din. Ngunit nung lately po, sinasaktan niya yung boyfriend niyang Iranian. Kaya iniwanan po siya. Mga 4 days na po na iniwan siya. Kaya siguro po na-trigger yung kanyang yung sakit. Ayon po dun sa kaibigan niya at dun sa nanay. Ayun. Oo. So, sir, ang ibig ho ninyong sabihin ay may problema ito. So anong plano ngayon? Pag ito po ay nakita na ng municipal health officer, sabihin natin granting i-certify na may problema sa pag-iisip, bipolar. Ito ay papakawalan o ang korte ang magdidisposisyon nito kung anong gagawin sa kanya? Sir, sa amin po, para po sa amin bilang kapulisan, or humanitarian consideration po, napag-usapan po namin na maaari po namin pakawalan. Pakawalan na lang? Maganda siguro, sir, pauwiin na lang ito, Major. Ma-cure muna po yung kanyang yung sakit niya bago po namin may pa-deport. Pauwiin na nga siguro ito, sir. Pabalikin na lang dito at ipasalunin nyo sa Bureau of Immigration. Tatawagan ho namin kung anong disposisyon ng Bureau of Immigration ito. Nako, Major, maraming salamat sa panahon na ipinabigay niyo po sa amin. Thank you very much. Major Dominador Madrid III, ang Chief of Police ng Puerto Galera Municipal Police Station. Good morning, sir. Mabuhay. Yes, sir. Thank you very much po. Ayun, may tama pala sa pag-iisip. Kaya bagay, mahirap naman pag pinatulan mo. Di pati ikaw, para ka rin si Raulo. Akala ko matino ito kagaya ng taho lady. Ito naman paso lady. Pero may paso sa utak pala ito. Magagawa mo. Nandiyan na ba si Miss Dana Sandoval? Oo, kung isa taho lady, itong isa paso lady. Ay, pinapaso niya yung mga... Diyos ko po, kanyang bibiktimahin. Oo. Bueno.
Oras alas 10:59 na ng umaga, 1 minute to go before 11 a.m. Diyan lamang ho kayo. Magbabalik pa. Ay, tingnan mo na. Ito na. Nasa linya na po si Ma'am Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Magandang umaga, Ma'am Dana. Good morning, sir, and good morning din po sa mga tumatangkilik na ating programa. Siguro nakarating na sa iyo yung report na itong Aranya si Peste, yung Iranian national na nagwawala doon sa Mindoro, pinaso na, tinadyakan pa yung pulis, pero sabi ng pulis, they found at parang may tama raw sa pag-iisip ito. Anong plano, ano ba pwedeng gawin ng immigration dito sa babaeng ito, Ma'am Dana? Oo nga, sir, kagabi po nakita natin yung news na yan. Actually po, kinolekta na natin yung information tungkol dyan para po maaral po ng ating legal division kung ano po yung mga pwedeng isampang immigration charges laban sa kanya. Pwede po bang pauwiin mga ganito? Aywan ko bakit pinapapasok sa ating bansa. Baka mamaya nakakatakot rito may disorder pala ito. Baka hindi makapag-isip ng tama ito. Alam niyo na kung anong mga repercussions na ito. Baka mamaya makasakit pa ng ibang mga Pilipino o kababayan natin. So, do you think it's just proper na pauwiin na lang ho natin at doon muna ipagalingin ito sa Iran, ma'am? Opo, although hindi ko naman po gustong pangunahan yung ating legal division, pero Opo. yung mga ganyan po na nakakapinsala, Opo. nakakagulo sa isang community, Opo. that it might fall po under undesirability po at isa po yung grounds for deportation and Oo. blacklisting lang po, hindi lang po deportation, but blacklisting. So, from there, ma'am, anong mukhang nag-aantay yata ang Mindoro Municipal Police Station sa actions? Will you take it over from here? Nasa custody nila. Ito ho ba papadala nyo rito, pipick upin nyo doon para mapauwi at makontak po ang Iranian Embassy or consulate nila dito sa atin kung meron man? Separate naman po, sir, kung sakaling mag-file po sila doon ng criminal charges. It's a separate action po doon sa immigration case po na posibleng maisampa sa kanya. So, tingnan po natin kung magsasampa po sila doon ng criminal case, maaaring doon po muna temporarily ang kanyang custody. Apo. Kung masampahan naman po natin siya ng immigration case at ma-release po siya dyan, pwede pong kunin ng immigration yung custody niya. Very well. Malinaw po, ma'am. Pero last question. Parang nauuso ito mga turista natin, mga kababaihan pa naman, mukhang walang respeto sa mga operatiba natin, otoridad. Pero I believe, sabi ng kaibigan ko, isolated lang yan, Erwin, 2 case pa lang naman, milyon-milyon naman pumapasok na turista sa ating bayan. Oo nga po It's really a blatant disrespect po ng ating bansa. No matter kung anong nationality, as long as foreign national po, they are required to obey, sundan po ang mga batas natin at respetuhin of course itong mga kapulisan natin. Ma'am, panghuli na lamang, gusto ko lamang pong iparating sa inyo at kayo na ho siguro mag-disseminate sa ating mga frontliners, yung mga nasa window ng mga immigration officers natin, both in the arrival and departure areas po ng NAIA Terminal 1, 2, and 3. They're doing a good job, ma'am. Maraming salamat. Though may mga lines po pila, pero they're really working their best na mapabilis na pag-process ng mga incoming at outgoing, both Filipinos and foreigners. Tell them, ma'am, that they're doing a wonderful, wonderful job despite the fact na maraming mga pumapasok ng turista. Underman minsan yung pwesto dahil kulang po yung espasyo. Hindi po underman ng tao, kundi wala na po mga window dahil puno na, maliit yung airport natin. Please tell them, please relate to them na they're doing a wonderful job according to Erwin Tulfo. Thank you po, Ma'am Dana Sandoval. Sir, maraming salamat po. Makakarating po yan sa Chief ng Port Operations Division. Thank you, ma'am. Good morning. Mabuhay po ang Bureau of Immigration. All right.